ICT Summit 2021. Alright, good morning to everyone. Hello. Thank you, first of all, thank you for joining us here. Welcome to our ICT Summit 20. Sayang yung 32 gig na flash drive. But anyways, iko-continue natin yan later on, okay? So, please, ICT students, samahan nyo kami until the end for a chance to win cash prize, okay, cash prize, and then a flash drive. Alright, so samahan nyo kami. Again, pakitag, pakicomment, pakimention yung mga klase ninyo na wala pa dito. Alright, so to go to the proper program, alright, so let's start our summit today, and I am pleased to introduce to you our speaker for today. Right? So everyone, ICT students, you can clap to your in front of your monitor or in front of your device. You can clap as I welcome our speaker today, Mr. Michael Tan. Good morning. Today we are excited to present to you our speaker. He is a technology enthusiast, an aspiring computer scientist. At young age, he dreamed about becoming a scientist one day. At the age of 17, he began to invent electronic gadgets that can be used to measure voltage and resistance of electronic components. He likes to invent things. He is also a certified gamer since young. He finished his secondary school at Pasay City West, took a bachelor's degree at Pamantasan ng Makati, then later took technical course for electronics at International Electronics and Technical Institute, Pasay. Then proceeded to learn computer programming at the Tapro Computer School, Pasay. He worked as a lead tech for quality assurance at Hayakawa Philippines, a Japanese company. Later with American Power Corporation as production lead tech. After a few years, he served at Dyna Image Light-On Corporation as production engineer. He also established his electronics computer company 20 years ago and served as an IT expert for public and private institutions. Though he had busy schedule, he managed to continue his learning online through international universities' online classes. He received his web developer certificate from Johns Hopkins University, UX design from Georgia Institute of Technology, graphics design at California Institute of Arts, received his certificate for Google IT support, and more. He is currently pursuing his local studies and aims to get a master's degree in computer science. Currently, he is working as a web developer and an IT expert at local companies and abroad. He is also the founder of Learn Computer Today, established in 2020, an online and offline learning system that provides study anywhere, anytime learning program. He created software that can be accessed through a USB flash drive so learners can learn even without the internet. Please let us welcome our speaker for today, Mr. Michael Tan. Hello and magandang umaga po. No, salamat po sa ating tagapagpakilala ngayong umaga at ako po ay natutuwa na nakasama sa inyong event na ito, yung ating ICT Summit 2021. At sa pagkakataong ito, gusto ko pong ibatiin sina Sir Jason Sardido at sa ating Board of Directors, no, Senior Leadership Team, si Bishop Edgardo Marquez, ating School Admin, kay Miss Jocelyn Di Maala, ating School Principal, sa Department Coordinators and Teachers, at kay Sir Simi Faith na siya nagpadala ng imbitasyon para ngayong umaga. No? So yung ating topic for today is about building advanced skills for the future. No? Building advanced skills for the future. Mukhang malalim yung topic natin ngayong araw. No? At maaring mahiwaga yung dating. Building advanced skills for the future. So I think sisimulan natin yung discussion natin kung kayo ay ready na dito sa word na future. No? Identify muna natin ano yung future.
Kasi maaaring iba-iba yung ating pananaw tungkol sa future. Maaaring iba sa inyo is about pag-aasawa, yung iba sa ating mga estudyante yung tungkol sa love life, no? Kung sino, no? Kung ano pwedeng mangyari in the future. Maaaring ganun yung konteksto ng future. At maaari ding about sa buhay, sa bahay, no? Sa yung pwedeng career, no? Pwede yan yung future. Pero yung future na pag-uusapan natin ngayong umaga is about technology, no? About technology na ano yung magiging future natin in regards to technology. Pag sinabi nating technology of the future, ito na yung about automation, no? Yung mga isang click lang, isang pindot lang o kaya isang salita lang, no, ay mag-automate na yung mga bagay, no? So kung makikita ninyo sa ating kung kayo ay updated sa ating technology, meron ng mga robot na kasama sa bahay, gugas ng plato, no, yung mga refrigerator ay automated na din, no? At lahat sila ay connected na sa IoT, Internet of Things, at lahat sila ay connected na sa internet and then sa ating personal na yung ating communication, no, sa ating personal sa cellphone, no, nagno-notify sa atin, pati yung health natin automatic na din, nade-detect na ng technology kung ano ang heartbeat natin sa oras na ito, no, at nasisense din ng technology kung nasaan na tayo. So maraming automation sa panahon ngayon, no. At yan yung tinutukoy natin na future na technology. Kung ngayon ganito na, ano pa kaya yung future, di ba? So, meron na rin tayo ngayong automatic na nagdadrive ng kotse, yung self-driving cars, no? Yung Tesla, BMW, Audi, no? Pati meron na tayong mga Chinese counterpart na self-driving na rin. No? So, napakaraming pwedeng i-define sa future. Pero yung discussion natin is more about on technology. So, ganun din sa engineering, no? Pag sinabi natin future, pag pinag-usapan ng engineering, ito ay tumutukoy na sa space, no? Yung pagpunta sa Mars, no? Dati, pinapangarap ng mga tao is makapunta sa buwan, no? Hanggang buwan. Pero ngayon, mas malayo na, Mars. I hope baka sa future, yung tinutukoy natin future, sa Pluto, no? Sa Pluto na, no? Napakalayo, no? So, hindi natin alam kung ano yung future, pero sure tayo na it's all about technology, no? At maging sa panahon natin ngayon, yung data science, no? Yung itong nangyayari sa atin ngayon sa COVID-19, na monitor natin yung paglaganap ng mga epidemya, pati pag-forecast ng weather, at saka kung ano yung mga possible na susunod na mangyayari. So, dahil yan sa ating technology, no? Dahil yan sa ating technology. So, iba talaga yung magiging technology natin after 10 years, no? So, kung ganito na tayo ka-technology ngayon, ano pa kaya after 10 years, no? At ganun din yung ating data science, no? Yung mga scientific findings natin, no? Yung mga kakaibang mga gadget na na-involve ngayon, no? Mga na-imbento na kaya na mag-recognize at kayang i-identify mga halaman, etc. Anumang bagay, basta itutok mo siya sa isang app, sa iyong cellphone, tutok mo, na-identify na ng computer kung ano yun. At hindi lang yun, pati yung mukha ng tao kayang gayahin, no? Kaya nang gayahin yung mukha ng tao, kayang baguhin, no? Ang lalaki pwedeng gawing babae, ang babae pwedeng gawing lalaki. So, vice versa. So, yan yung technology natin ngayon. Paano pa kaya yung technology in the future? So, yun yung una nating dapat tingnan. Ano yung future, no? Yung pangalawa ay, ano yung advanced skills? Pag sinabi nating advanced skills, is ano yung skills na yon? Ano yung dapat meron tayo na matutunan na ngayon para pagdating ng future na yun, ready na tayo. Binanggit natin about yung robotics, no, yung self-driving cars, no, yung robotics is kasama din doon sa mga one touch, no, yung mga automation, no, tapos yung mga kasama sa bahay, no, mga robots. Then, yung iba pang mga about sa robotics. Then, yung ating automation, binanggit natin. No, lahat automatic na. No? So, ano yung skills yung kailangan para sa ating future? Yung future na yon. Ang una sa skills na kailangan is yung ating programming skills. No? Programming skills. Halos lahat ngayon na nag-aaral
is meron ng idea about computers, right? Kung paano gumamit ng computers, gumamit ng mouse, no, gumamit ng Word, Excel, etc. No? So, lahat yan ay medyo alam na natin ngayon. Pero higit diyan yung kailangan. Kailangan natin ng programming skills, no? Ano pa yung kailangan natin? Kailangan aware tayo sa computer hardware. No, kailangan kilala natin yung mga computer hardware, marunong tayo sa computer hardware. No, bakit natin kailangan 'yon, no? Na malaman yung about computer hardware kasi gagawa tayo ng automation at involved doon yung ating robotics, no, yung computer hardware, involved siya. Ganon din sa part ng web application, no? Kung tayo ay natututo na sa web application, paggawa ng website, paggawa ng database online. So ito yung mga kailangang mga skills for the future, no? Kaya ito yung mga dapat ihanda ngayon. At binanggit din dito sa ating team, no? Advanced, no? Advanced skill. So hindi lang ito basta basic HTML, CSS lang. No, natutuwa nga ako kapag ako'y nakakabasa ng mga messages sa Facebook, no, sa mga forum, sa groups, no, na nag-aaway-away yung mga estudyante about HTML, CSS, kung ano dapat ang gawin, ganito, ganyan. No, so, ngayon pa lang yan. No, paano pa kaya yung future, no? Kung hindi tayo maghahanda, so hanggang away na lang mangyari, no? Hanggang away na lang. Kailangan yung ating, kumbaga, kung hindi pa natin alam, hindi tayo sure, kailangan alamin na natin ngayon, no? Alamin na natin and then i-share natin as much as possible at matulungan natin bawat isa kasi mahalaga na yung Pilipino at ang Pilipinas ay maging advanced din sa ating technology, no? So, kailangan matutunan natin yan, yung computer hardware, programming, web application, hindi lamang HTML, CSS, kundi mas advanced pa, no? JavaScript, no, etc., jQuery, no, maraming pwedeng pag-aralan. No, hindi po ito madaling pag-aralan. It will take you years, no, para matutunan itong mga skills na to. At kung malilate tayo sa pag-aaral niyan, medyo matatagalan lalo, no? So, ganun din, sinasama natin sa technology yung electronics, no? Yung electronics ay napakahalaga ng part ng robotics, no? Sa automation kasi kailangan mo mag-design, no? Kailangan mag-design ng electronic parts, components, no, na system, involvement ng computer, no? At yung ating mga pneumatics, no? Yung mga design na yan is bubuo siya ng automation at maging ng iba pa yung mga about sa robotics, no? Okay, pangatlong po natin is yung building advanced skills. Kung nasabi ko po o hindi, yung una po, reviewin lang natin is what is the future, no? Tapos yung pangalawa is what are the advanced skills. Okay? So pangatlo ay yung building advanced skills, no? Building advanced skills. So yung pinakamahirap sa tatlo is itong pinakahuli, yung building advanced skills. Ano ba yung building, no? Paano ba natin mabibuild yung ating sarili for advanced skills, no? Una dapat nating malaman is what, no? Yung tanong na what, no? What are the advanced skills na dapat pag-aralan na natin ngayon, no? What? Ano, no? Kasi marami sa atin talagang may idea na gusto ko maging web developer, gusto ko maging graphic designer, gusto ko maging programmer, no? Gusto ko maging data scientist. Yung tanong diyan is ano yung mga yon, no? Ano yung mga yon? At pag nalaman natin ano yung mga yon, doon yung susunod nating tanong, no? Una yung what, tapos yung pangalawang tanong natin doon under sa pangatlo, building advanced skills, is how, no? Paano natin makukuha o ma-acquire yung ganong skills, no? Bago tayo makarating sa advanced, is kailangan muna natin ng tinatawag nating basic skills, then intermediate, then advanced, tapos susunod na level is expert. Okay? So, paano tayo makarating doon? Kailangan malaman muna natin yung basic skills na kailangan, no? At kapag natutunan natin yung basic, doon natin malalaman yung mga susunod na steps, no? Tapos yung pangatlong tanong under number 3, building advanced skills, is where, no? Where? Saan ka magsisimula, no? Sa panahon natin ngayon, meron na tayong mga YouTube, Udemy, no? Ang problem,
although napakarami, no? Napakarami ng nagtuturo online, no? Maraming tutorials, no, na available. Ang problem is yung standardization. Standard ba ito? Ito ba ay talagang tama? No, ito ba ang tama talaga? So, magkaiba yung nagawa lang kaysa sa tamang pagkagawa, no? Yung tamang proseso ng pagkagawa. So, sa YouTube, magandang matuto free, no? Magandang matuto diyan free. Kaya lang halo-halo talaga yung matututunan natin at wala siyang sistema. Unlike kung mag-enroll tayo sa mga courses, no? Halimbawa, kagaya ng ginagawa natin sa Learn Computer Today, ginagawa natin systematic yung pag-aaral, no? Though ito ay may bayad at in the future ay magbibigay tayo ng mga free courses, no, na sa ating mga estudyante na nangangarap, magbibigay tayo ng mga free courses. No, ang kagandahan ng systematized na pag-aaral learning system is meron siyang pagkakasunod-sunod. No, may pagkakasunod-sunod, saka dapat muna matuto, ano yung dapat mo matutunan na skills, and then later on magpuproceed ka na doon sa mga actual projects. So, ganyan yung mga dapat nating alamin, no? No, malaman natin saan ang mga institution o learning center, learning hub, kung saan pwede matuto ng magandang bagay tungkol sa technology, no? And yung last nating tanong is when, kailan, no? Kailan tayo pwedeng mag-aral? O, palagay niyo po, kailan tayo pwedeng mag-aral about technology, no? Ang tiyak na sagot po kaagad diyan is ngayon. No, hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa susunod na bukas, hindi sa next month, next year. No, hindi po 'yon. Ngayon. No, ngayon tayo mag-aaral. Bakit po? Kasi kung matututunan natin yung basics ngayon and then next year ma-master na natin yung basics, sa next year ay nasa intermediate na tayo. Sa loob lamang ng 3 years ay meron na tayong advanced skills. 3 years lang po. So, paano pa kaya after ng 10 years? No? Kung 10 years na ang lumipas, gaano pa kaya yung level natin, no, sa skills na ito na matututunan about programming, no, about automation, no, robotics, no, web application, computer hardware. No? So, ang problem lang na isasama natin sa discussion ngayon is yung mga hindrances, no? Yung mga possible hindrances na kung saan magiging balakid, no, para maabot natin yung magandang future na yon, yung makasama tayo sa technological future na yon. Isa sa mga balakid, no, na pwede nating sabihin at laging nasasabi natin is poverty, no, kahirapan, no. So, ito yung usual nating na-encounter, no, na kapag mahirap tayo, wala tayong chance ang yumaman, yung ganung kaisipan, no. Pag mahirap tayo, wala tayong pambili ng laptop, no. Pag mahirap tayo, ay hindi tayo magkakaroon ng chance makapag-aral ng ganito, ng programming, kasi wala tayong pambayad, no? So, I think yung perspective lang dapat natin baguhin, no? Yung mindset. Kasi hindi siya talaga balakid yung pagiging mahirap para hindi tayo umangat at magkaroon ng advanced skills, no? Ang talagang problem natin is yung determination, no? Determination. Are you really determined or determined na talagang maging programmer in the future? So kung ikaw ay talagang gusto mo maging programmer, ano yung gagawin mo? Maghintay ka na lang one day programmer na? O kaya nanghiram tayo o nagpunta ng computer shop, nag-type tayo ng ilang programmer na, no? Nag-YouTube tayo sa cellphone, programmer na? Hindi po ganoon. Kailangan po ng hard work. No, kailangan meron kang sariling unit, meron kang sariling computer, meron kang sariling gamit na kung saan ay pwede ka mag-program, no? So maaari sabihin niyo mahal, no? Kasi nga kahirapan nga, mahal 'yon, no? So may mga option po, pwedeng ang unang gawin is maghanap ng second hand na unit. Pumunta sa ninang, kay ninong at ninang, maghanap ng laptop na sila o kaya luma na, no? Yan yung mga pwede nating gawin, no? At yung pangatlo is meron tayong mga modern day computers, no? Ito ay I think Orange Pi, no? Ang halaga nito ay 1,200 pesos sa Lazada at sa Shopee. Ito ay mayroong 2 GB, no, na RAM, tapos ang kanyang processor ay dual core,
no? Kaya nitong i-run yung mga programs like Word, no, Excel, no, at pwede rin gamitin to sa surfing, sa internet, no. Meron siyang Armbian OS, Linux, no, Linux siya na Linux. So matutunan niyo yung programming using this lang, no. 1,200 pesos. Meron ka ng desktop. Ikakabit mo lang siya, meron siyang makikita nyo, no, pwede nyo siya i-research, Orange Pi PC, no. Meron siya ditong kabitan ng monitor. Tapos yung kanyang power is pwede yung 5 volts, no, galing sa charger ng cellphone. Then meron ka na ditong USB port, and then meron kang LAN cable. Pwede mo ikabit sa internet. Pwede mo rin siyang kabitan ng Wi-Fi. 1,200 pesos. So pag sinabi natin na masyado akong mahirap, hindi ko kayang bilhin yan, no? So wala tayo talagang pag-asa. No, wala tayong pag-asa maging programmer, web developer. No, ito naman ay Raspberry Pi. No, medyo malayo, hindi niyo makikita, no? Or i-zoom ko na lang sa screen, no? Okay, ito ay Raspberry Pi. Hindi may zoom sa screen, no? So, ang price niya is around 2,000 pesos. Meron tayong pinaka-latest. Itong latest na to is 4 GB. I think 8 GB ito. 8 GB siya. 8 GB. Tapos, yung kanyang processor is quad-core, no? Quad-core yung kanyang processor. Tapos, ano na siya, USB 3.0. No? Tapos, ganun din, 5 volts din yung kanyang power. And then, meron tayong dalawang monitor. Dual monitor, pwedeng dalawang monitor. So, yung monitor, pwede tayong bumili ng monitor mga around, yung second hand is 1,000 plus. Meron din 900 second hand monitors. Okay? So, ito yung mga ano natin tinatawag na mga mini computers na pwede natin dalhin, no? Pwede natin sila dalhin, meron silang box, meron silang lalagyan, no? Pwede mo lagay sa bag, dalhin sa school, no? Tapos kung meron kang yung tinatawag nating ano ba yun, yung bank, yung power bank, no, gamitin mo dito. Tapos kung may monitor sa school, no, magpaalam lang tayo sa teacher, professor, i-connect lang natin doon. Tapos pwede tayo mag-present, no, using this, no. Kaya hindi rin pwedeng sabihin na wala akong pabiling laptop kasi moderno na tayo ngayon. Marami ng ways para makagawa ng paraan. Ngayon kung wala talagang pambili, ano ang choice? No, mag-work. No, humanap tayo ng paraan, mag-earn tayo ng income, no? Okay? So, yun ang una na hindrance. Then pangalawa is yung takot sa mathematics, no? Yung pangalawang hindrance is yung takot sa mathematics. So, yung mathematics hindi naman talaga ganun karaming math ang kailangan sa programming. Hindi sobrang lalim na math ang kailangan sa web apps, no? Kailangan lang is yung day-to-day na mga ginagamit natin katulad ng addition, subtraction, multiplication, division, no? Pag sinabi ng isang tao, hindi ako marunong sa math, hindi ako magaling sa math. Actually, parang halos nagsisinungaling na kasi bakit? Kasi everyday ginagamit natin yung math. Pag tayo bumili sa tindahan, halimbawa bumili tayo ng bigas, no? Nagbayad tayo halimbawa ng 100 pesos, then sinuklian tayo ng 20. Ano yung usual na sasabihin natin? Kunyari, nagbayad tayo ng 100, 50 pesos yung bigas, tapos sinuklian tayo ng 20. Ano yung reaction natin? Di ba sasabihin natin, ay kulang po yung sukli po ninyo. Dapat po ang sukli ko ay 50. Ay sasabihin nung nagtitinda, ay hindi, 20 lang. No? Tapos sasabihin mo, hindi po 50 kasi 50 lang po yung bigas nyo, di ba? Dapat po ang sukli ko ay 50. Sasabihin nung nagtitinda, hindi, 20 lang. Pag sinabi mo, hindi po calculator natin para po malaman po ninyo. Calculate natin. Ito po, 100 minus 50, equals po niya is 50. So, ginagamit natin yung math, di ba? And pinaglalaban natin yung tama gamit ang math. So, ganun din sa programming. Hindi ka pwedeng mag-program ng hindi natin alam yung addition, subtraction, multiplication, division. So, bahagi yun talaga. No? Ang dapat lang natin ihanda yung sarili ay wag tayong matakot, no? Wag tayong matakot na pag-aralan yon, math. Kasi kaya nga pag-aaralan eh. Kasi meron tayong kailangan malaman pa in regards to mathematics, no? Pasensya na po kayo sa aming pusa, no? Medyo maingay.
Then yung pangatlong hindrance, no, yung balakid para marating yan, yung mga skills na yan ay makuha is yung games, yung labis na pag-games. Ako po ay gamer din mula pa ng bata kagaya ng sa pagpapakilala. No, at the age of I think 9 hanggang 10, no, involved na ako sa maraming games, no. Console games, yung mga Super Mario, Super NES, no, Sega, meron pa nga nabutan ko pa yung Atari, no, Atari. So lahat 'yan ay lagi po akong updated. No, hindi po kami mayaman, ano po, wala po kaming sariling console, wala po akong sariling gamit na gano'n. Meron po kasing malapit na nagpapa-arkil na sa amin. Kung ngayon ang uso ay computer shop at saka yung cellphone, yung panahon namin naman ay mga console, no? Yung pupunta ka doon, magbabayad ka ng ganitong bayad, no? So tapos makakalaro ka na. So after ng klase ko sa umaga, sa hapon nandun na ako. Alam ng mother ko 'yun, no? Binibigyan niya ako ng pera kasi alam niya na nag-aaral din ako. Habang ako ay naglalaro, nag-aaral ako, no? So hindi din ako ganun katalino, pero naipapasa ko naman yung aking school, no? So yun yung pangatlo. Pag sobrang games tayo, nawawala yung determination natin doon sa ating gustong mangyari, no? Nafo-focus sa games, kinakain ng games yung ating oras. So wala na tayong time para mag-aral. Ang ginagawa ko hanggang ngayon, ako gamer pa rin naman hanggang ngayon. Ang ginagawa ko po ngayon ay nilalagyan ko siya ng oras. May oras ako maglaro, may oras ako mag-aral, may oras ako para mag-work. No, kasi once na naging gamer ka, hanggang sa pagtanda mo, nadadala mo pa rin yun. No? May panahong nag-games ka pa rin. May panahong busy, may panahong nag-games, may panahong nagpapahinga. No? So, na-realize ko kasi noon na pag puro games lang, maaring magaling ako sa game. Pero sa actual na buhay, hindi. Maaring magaling ako, marami akong points sa game, marami akong na-achieve sa game, pero sa totoong buhay, wala akong na-achieve. Kaya na-realize ko pagsabayin sila. And then later on, napaprioritize ko na yung dapat kong i-priority. And then yung games parang luxury na lang. Kung kailan kong gusto maglaro, no? Kailan kong gusto mag-download, sa free time ko, nagagawa ko pa rin, no? Pero maganda, hindi ko napabayaan yung aking pag-aaral at the same time yung aking trabaho. Okay? So yun yung pangatlo. Pang-apat is yung social media, no? Yung social media. Yung social media naman ay kapag babad tayo sa FB, babad tayo sa social media, sa YouTube, pag babad tayo dyan, walang mangyayari sa atin. Hindi tayo matututo. Okay? So, lagyan lang natin ng time. And then, yung ating pangilan na 4, 5, ay itong procrastination. Procrastination, no? Procrastination, parang, related to sa katamaran. No? Yung parang ningas-kugon. No? Ningas-kugon, and sa Tagalog, yun nga, ningas-kugon, katamaran. Pag tinatamad tayo, ayaw natin mag-aral. No? Pero alalahanin natin na kung hindi tayo matututo, hindi tayo magkakaroon ng skills, yung future natin, isang simpleng future lang. Pero kung tayo ay magsisikap ngayon, yung future natin ay mas maganda, no? In regards to technology. Okay? So, isa pa, yung huling hindrance kung bakit hindi natin ma-achieve yun is yung isa pang issue, yung early pregnancy, yung maagang mabuntis, no? Maagang nagkakapamilya o maagang nabubuntis. Naalala ko isang friend ko kasi madalas siya sa Batangas. Hindi ko matandaan yung lugar doon kung saan doon sa Batangas. Meron doong isang lugar daw, sabi niya na nagpunta siya doon kasama yung mother niya. Napansin niya yung mga nanay is bata pa. Ang edad ay 16, 17, ganyan, mga edad nila. Meron pa nga 15, no, maaga doon nag-aasawa yung mga bata doon, kabataan. So, naitanong ko sa kanya, bakit kaya ang aga nila mag-asawa, no? So, ang sagot niya kasi wala daw masyadong ginagawa doon sa lugar na yon. Walang pagkalibangan. So, ang nangyayari, yung mga kabataan, nagiging pagkakalibangan, ligawan, and then nauuwi sa maagang pag-aasawa. So, kapag nagkaroon tayo ng napaaga yung pag-aasawa, ay yun nga lang, no? Medyo mas mahihirapan. Kung hirap na tayo ngayon, medyo madadagdagan yung ating mga kailangang harapin,
no, ng mga responsibilidad. So, yung pagkakaroon ng anak, no, bilang isang magbibigay ng advice kung nais ninyo, yung pagkakaroon ng anak ay pwedeng gawin anytime. No, basta handa na. Kung gusto nyo ngayon, pwede. Pwedeng bukas, sa isang araw, pwede. Pero pwede rin after 2 years, after 3 years, after 5 years, after 7 years, pwede din. Pareho pa ring anak. Anak pa din. No? So, pwede siyang iplano. Okay? So, yung sinabi nga ng aking kaibigan na kaya sila nakakapag-asawa, yung mga taga ron, wala masyadong ginagawa. Pero kung ipo-focus natin yung pansin natin sa pag-aaral ng bagong skills, kung tayo ay mag-spend time sa programming, mag-spend time tayo sa mga bagong technology, I think mababawasan yung kaisipan na mag-asawa agad. Okay? So, yun yung huli natin, no? Sana magplano kayong mabuti, no? So, para masolusyonan yon, talagang involve natin yung sarili natin into programming, web development, new skills, advanced skills, involve natin yan, no? At kung mapansin niyo sa YouTube, kung kayo ay madalas manood about programming, karamihan daw ng programmer, konti lang yung friends, no? Ang dahilan kasi yung time nila is mostly on programming codes, no? So, kailangan natin mag-focus para sa future na to. No, malapit na yung future na yon at hindi balakid yung mga nabanggit natin, hindi sila balakid. No, mindset lang. No, sa akin, sa personal kong buhay, nakatulong yung nagkaroon ako ng sariling trabaho. Ano? Sa age of 17, nag-work na ako. No? At ako na yung nagpapaaral sa sarili ko nung college. No? At habang nagka-college ako ay sa umaga nag-work and then sa gabi mapasok sa school, sa college, no? So, tiningnan ko kasi yung future. Hanggang sa ngayon, tinitingnan ko pa rin yung future. Kaya binuo natin yung Learn Computer Today. Kaya nabuo yung Learn Computer Today is para may share natin sa kagaya ninyo at sa iba pa yung skills na kailangan pa natin in the future. Hanggang sa ngayon, nag-aaral pa po ako. Gusto ko po ma-acquire, mag-get yung master's degree sa computer science. So, nag-aaral ako technically ngayon. No, so, kasi tinitingnan ko din yung distant future na hindi naman napakalayo, kundi malapit na. Ayan yung ating technology. Kaya I hope dito sa ating simpleng pag-uusap ay ma-excite kayo sa inyong future. No? Kailangan nyo gawan ng paraan ng inyong future. Kasi future nyo yan. Pag nasira ang inyong future, future nyo po yan. No? So, yung future ng kaklase nyo, katabi ninyo, kaibigan nyo, iba sa future nyo. Kaya gawin nyo maganda ang inyong future. Ito lang po yung aking masasabi. Maraming salamat po. At God bless po sa ating lahat.